So this was the C-Line 5 that we were driving. Remaining fuel range is 233. C-Line 6, look at that. 394 BYD Tang DM, 188 kilometers. Ito naman yung E-Max na color blue. Remaining fuel range is 213 kilometers. Wow, panalo. Guys, van yan Van. Welcome back to the channel. In this video, ipapasyal namin kayo sa Bicol. Wow, Bicol ulit? Oo, pero this time, pupunta tayo ng Sorsogon. At ang masaya dito, kasama natin ang BYD Philippines and the entire family of BYD DMI vehicles. Wait, what do you mean pag all DMI? All DMI, ibig sabihin Seal 5, Sea Lion 5, Sea Lion 6, Tang DMI, and E-Max 9. Eh, yung E-Max 7. Full EV yun. Hindi yung DMI. Ato 3. Full EV din yun. Yung Shark. Yung Shark, DMO yun. Okay, gets ko na. Ang exciting dito is masusubukan natin ang fuel efficiency and comfort in driving all the DMI vehicles on the notorious roads going to Bicol. Di ba? This is called the BYD All DMI Southern Luzon Challenge. Alright? Let's go, team! Hey guys, so eto, nandito na kami sa Lucena and we are now driving the BYD Tang DMI. This is actually our second car for the day. Kanina, Sea Lion 6. So hindi na ako nag-take na sa Sea Lion 6 kasi malamang nagsawa na kayo. Nakatatlong round trips na tayo sa Bicol with Panchita, di ba? Our Sea Lion 6. So yeah, we are participating in BYD's All DMI Southern Luzon Drive Challenge. Alright? So, All DMI. Ano ibig sabihin nun? From the Seal 5, Sea Lion 5, Sea Lion 6, Tang DMI, tapos yung E-Max 9. So, wala yung Shark, di ba? Kasi ang Shark is DMO. Alright? Wala rin yung E-Max 7 kasi full EV yon. Wala rin yung Atto 3 kasi full EV yon. Okay na, gets na. So, yeah. Hindi pa namin nadadrive tong Tang papuntang Bicol, no? And eto, buti naman meron tayong ganitong pagkakataon. And right now, like what I just said, kakaalis lang namin ng Lucena, dumaan kami sa diversion road. And dito, yung part na ng road na to, hindi pa masyadong malubak. Right? So dito medyo smooth pa dito. So hindi ko pa masabi yung ma-compare yung suspension. Okay, so anyway, mamaya sa unahan, I'm not sure kung aabutin yung next turn ko kasi we get to drive all of us, all the drivers will have a chance to drive each car. Tapos each car may kanya-kanyang leg. So ayun, so I'm not sure kung pagdating doon sa bago mag-Andaya, doon sa may bandang Calawag, nandun na yung mga malulupit ang lubak eh. Lopez, Calawag, and then papasok ng Andaya Road. Nandun yung malulubak. I'm not sure kung makapag-drive ako doon sa portion na to. I mean, left here. Turning left. So di ko sure kung makapag-drive ako sa portion na yon. Maganda sana if I will have the chance kasi para makumpara natin. But I am pretty sure the Tang will perform so much better, no? Kasi mas maganda ang suspension nito, mas maganda ang ground clearance. And we are also monitoring the energy consumption. Right? So ayan, so far umaangal kami sa lamig ng aircon. Kanina naiset sa 22, sobrang lamig. Ngayon inakyat namin sa 24. So take note, apat kami dito. And by the way guys,
Ang dami kong daldal, nakalimutan ko may mga guest pala tayo. Sorry ha. Please welcome, kasama natin si Electric Car Guy. Sikat yan. Oh, yung mga followers ni Electric Car Guy ha, mag-follow na rin kayo sa amin. And of course, kasama natin si Doc RM, RIT. Hello, nakatago lang ako dito. Ayan. So yeah, apat kami dito, sobrang init. According to the temperature dito, the ambient or the outside temperature is 33 degrees Celsius. Wala kaming tint dito sa front and pag hinawakan mo talaga naman yung windshield, mainit. Okay? Pero etong sunshade, hindi masyado. At yun nga, lumalaban naman yung AC. Naka 24 degrees Celsius lang kami right now. Okay? So, stay tuned. Marami pa kaming i-share na information sa inyo as we continue with this All DMI Southern Luzon Drive Challenge. Okay guys, nandito na naman tayo. Paakyat na tayo ng Eme. Ito yung... So, your choice, but my recommendation. Ito yung madalas kong sinasabi sa inyo na hindi ito bitukang manok. Pinaglalaban ko talaga yan. Okay? Ayan, tingnan nyo sa kaliwa. May nakalagay dyan. Asa na nga ba? Wala. Hindi yun. Anyway, ito yung Atimon, Quezon Protected Forest something. Nakalimutan ko yung complete name niya. Napanood nyo na to. Nakailang beses na tayong punta dito. So, ito, naka-normal mode kami and naka 24 degrees Celsius yung AC, naka-EV mode, although di kami makahataw ng konti paakyat kasi may mabagal na jeep sa unahan, but yeah, more than enough naman yung power. I think kahit naka-eco mode, to be able to read the road for you guys, huh? kahit naka-eco mode, kayang-kaya dito. Don't pass. There's a car coming. After this van, you can pass on the left. You can pass on the Pakita left. mo naman na No apat problem. tayo There's dito. No cars coming at all. Ayan, overtake tayo. Car number 3. You got it? Nice. Yeah, okay. Go ahead. Go ahead, car number 3. Ayan, nakikita nyo naman guys, may dalawang tang sa unahan. Coming down, then a little bit behind him, there's a... Alright, so anyway, mamaya, pag mag-uumpisa ng pababa, ang gagawin natin, mag-change tayo ng regen setting. Right now, naka-standard gagawin kong high para ma-maximize natin yung regenerative braking going down. Let me take a peek. Fantastic. Ayan guys, nakalagay sa taas, Quezon National Forest Park. Nasa Quezon pa rin tayo, hindi pa tayo nasa Bicol. Momentum. Hey guys, so eto, nasa... Hey guys, so... Hey guys, so eto, nasa Lopez, Quezon na kami, and this time, I am now driving the BYD E-Max 9. Ito yung premium, ano? This is the premium. So, kanina, yung BYD Tang DMI, yun yung dala ko kanina, no? Well, expected ko naman na it will really perform very well sa lubak-lubak ng Quezon. And yeah, happy naman kami with the performance. Medyo surprising lang talaga yung AC kasi naka 24 lang kami habang tumatagal palamig ng palamig. So, okay, anyway, this is our third car, no? So, kaka-start ko lang mag-drive ng E-Max 9 hanggang, hindi ko sure, pero I think hanggang ano to, Calawag, Tabugon, Calawag. So, more or less, mga 1 hour yata yung magiging time namin driving the E-Max 9. Pag-upo pa lang, katahimikan. NVH number 1. NVH number 1. si Doc RM, matutulog na sa likod, Kasi guys, 'di ba, may massage to. So may massage dito sa driver seat, may massage din dun sa dalawang captain seat sa second row. So ayun, balitaan ko kayo maya-maya. Ayoko na masyadong magingay kasi
Matutulog na yung dalawa naming prinsesa sa likod. Number you dial is not yet Register. Oh, naglagay na ng DND. DND na, oh. Do not disturb na raw. Tahimik. Tahimik. Even, kasi di ba galing pa kami ng Maynila. Of course, na-consume na namin. Ilang kilometers na ba tinakbo namin? Pagti 300 na yata. Well, ito to, 266 kilometers na. So, na-consume na namin yung full EV range ng mga sasakyan. So, lahat kami naka-HEV na. And it means umaandar na yung gas engine. And tahimik. And very noticeable yung dumaan yung truck. May dumaan na motor. Tahimik. Ibang level din talaga tong E-MAX 9. Sige, see you later. Clear, everyone can pass. Everyone can pass. Just a little careful with the left lane. Well, Good morning! Nakatulog ako. Sarap ng tulog ko. Totoo ba? Humilik ako kanina? Ha? No? Nandiyan pa si Doc RM nasa unahan and then si electric car guy. Dinig na dinig ba? Hindi biro guys, nakatulog talaga ako. And tingnan nyo naman, malikot pa nga yung camera kasi malubak. Nandito pa rin kami sa Andaya Road. Pero mukhang malapit na kami makalabas ng Sipokot, yung Camarines Norte. Pero grabe, ang sarap talaga dito. Sobrang comfortable. And one thing na na-realize namin, sakto pala kapag sinet up mo to na ano ba tawag dito? Zero gravity itong pagkakasetup na to. Yung halos nakahiga ka na, pati yung paa mo naka-lift because of the Ottoman. Pag higa mong ganito, sakto pala tong speaker dito. Ayan o. So kapag ka nagpatugtog ka ng something na smooth lang, na relaxing, makakatulong pa sa relaxation mo. Tapos may settings din yung massage niya dito na dahan-dahan lang. Hindi masyadong aggressive. Kaya nakatulog talaga ako at humihilik nga daw ako kanina, sabi ni Madam Pea. Wow! Oh wow! Just look at that! Ang gwapo, ang linis, ang astig. It's officially 1 year old and since day one, it's been protected by Invitec Films with their high-gloss clear PPF. But today, we decided to switch it up. We upgraded to the Invitec Clear Matte PPF. And honestly, it made the car look even more premium and expensive. Feeling ko may brand new car ulit kami. We installed the Invitec Clear Matte PPF from the hood down to the bumpers and all the way around the doors. Then, from the pillars up to the roof, we went with Invitec Black PPF. I think you all will agree it's the perfect combination. The blend is just seamless. Si Madam Pea, si Achi, si Dichi, we were all surprised. We were not expecting this total transformation. So guys, call Invitec now, mag-inquire kayo, magpa-quote kayo, and experience a brand new look and feel of your car. Ang sarap, very comfortable. Parang ayoko na mag-drive. Hayaan ko na lang yung dalawa kong bodyguard dyan mag-drive. Joke lang ha. Ayan. Sarap, masarap. Ang sarap, very comfortable dito. Panalong panalo. We are now driving the BYD Seal 5 Premium. Grabe, galing Maynila, meron pa siyang
remaining range sa fuel niya na 635 kilometers, no? But again, of course, estimate lang yan. Pero kapag tinignan mo yung bar niya, mga estimate ko, mga 60% pa. Definitely more than 50% ng fuel tank. Ang dami pang tira. Tapos meron pa kami 41% sa na EV range. So right now, naka EV mode kami. So ang sinundan ko nito, si Doc RM, siya rin mismo napansin niya na antipid. So medyo nanibago lang kami, no? Kasi galing kami sa E-Max 9, kaming apat, tapos biglang dito kami. So parang medyo biglang mababa, tapos maliit. But then, if you think about it, ang luwag-luwag pa rin, ang luwag-luwag nila sa second row. Alam niyo naman si Doc, matangkad. Pero tinan mo, ang dami pa niyang legroom. So, medyo iba naman ang experience dito sa Seal 5, no? Kasi yun na nga, mababa ang ground clearance and yung sitting position mo mas mababa. So parang feeling mas planted ka on the road. Parang mas masarap maglaro-laro. If you guys remember, nung launching nito, nasubukan namin to sa Bataan. May mga twisty doon na dinaanan kami at medyo nakapaglaro-laro kami. Ang ganda din talaga ng handling nito. And since naitawid namin to ng Andaya, and alam nyo naman kung gaano ka notorious yung mga lubak-lubak doon, apat kami, may mga luggages, walang sayad. And wala kaming hindi yung sobrang nagdaan-daan kami pagka may lubak. Normal na daan. I mean, normal na speed. So, pag tinignan mo kasi yung Seal 5 sa malayo, parang pag tinignan mo, akala mo masyado malapad na mababa. And because it's wide, nagkakaroon ka ng illusion na masyado siyang mababa, pero hindi. So, yun nga, like I said, hindi kami sumayad sa mga lubak-lubak ng Andaya. And eto, naka-eco mode lang din ako. Pag tinapakan mo, ayan ang ganda ng response. Maganda. So, at the end of this drive from Manila to Bicol, hopefully mabigyan kami ng summary ng mga fuel consumption, no, ng lahat ng mga DMIs. And I'm betting ito ang pinakamatipid. Pakiramdam ko lang. Kasi hindi pa namin nadadrive yung Sea Lion 5. But so far, parang ito ang pinakamatipid. Hey guys, so ito, nagdadrive naman na tayo ng BYD Sea Lion 5. This is pang ilang car na ba to? This is our 5th car, right? So, quick reminder lang, quick refresher lang. So, nag-umpisa tayo with... Okay, so kahapon nag-start tayo with the BYD Sea Lion 6, and then yung Tang DMI, and then sumunod yung E-Max 9, and then Seal 5. So, this time, this is the Sea Lion 5. At nandito tayo ngayon sa Bluyon. Alam nyo yung shortcut from Tabaco to Ligao. So ngayon pupunta kami kasi ng Farm Plate, doon kami magla-lunch. So galing kami ng Kamsur. Kung napanood nyo yung isang vlog natin, dumaan na din tayo doon before sa Partido Riviera. So the same path, but this time eto papuntang Farm Plate. Umikot tayo sa perimeter valley ng Mayon. So from District 1 si Tabaco, papunta tayo ng District 3, paikot. Kaya ang ganda ng view ng Mayon dito ngayon, nasa kaliwa ko. Okay? So to those who are familiar, masarap dito mag-drive kasi smooth din naman yung kalye at saka maraming curves. Kaya ito, nag-enjoy tayo dito ngayon sa power ng Sea Lion 5 DMI. Alright? So, yeah, kasama pa rin natin si Doc RM ng RIT, nandiyan sa likod ko. And kasama natin si Electric Car Guy. Mukhang hindi kita ng camera, pero nandiyan siya. And of course, syempre, si First Lady nandito. Okay, so naka-eco mode pa rin naman tayo, and SOC natin is 20%, naka-HEV na tayo obviously, and yung remaining range ng fuel natin is at 343.
I don't think nagkarga kami. Galing pa to ng Maynila, hindi pa to kinakargahan ng gasolina. Ang layo-layo pa, aabot pa to ng Sorsogon. Alright? So, ayan, medyo pababa and may curve. Well, ako nag-enjoy ako sa sa handling niya. So, ayan, tumatakbo kami ng mga 70 kph. Kinukuha ko ng 70 yung mga curves. Ayos lang. Hindi naman nakakatakot. Ewan ko kung natatakot yung dalawa sa akin sa likod. Ayan o. Wala ko sa'yo. Ayan o, ang ganda o. Ang ganda ng handling. Yung AC niya, malamig. Anong settings natin, Madam Pea? Nakasagad sa low. Kaya pala ako nilalamig ako eh. Lamig. Ano lang ako? 24 lang. Ang lamig. Ayan o. Iba na yung boses ko. Nagbabara yung ilong ko sa lamig. So, outside temperature natin is 31 degrees. Medyo mainit and buti na lang tinted tong windshield natin. Pero ramdam ko pa rin sa kamay ko yung init. At yun na nga, lumalaban yung AC. Masarap. So, guys, kung hindi nyo alam kung saan ang farm plate is in Daraga. Okay? Daraga, Albay, and paakyat yon. So, yun yung part na gusto kong ipakita sa inyo. Malapit na tayo sa farm plate. So, eto na, medyo masikip na yung kalye rito. Ayan, pakita mo nga, Madam Pea. So, nag-enjoy kami kanina talaga. And then, napansin ko, may mga lubak-lubak kanina na wala akong choice kundi daanan. Ang ganda rin pala ng suspension nitong C-Line 5. Sana nakita ng maayos ng camera, yung angle, yung inclination natin. Ayan, paakyat na tayo. So guys, we are still on eco mode. And guys, when we reach the... Okay, so like I said, naka-eco mode pa rin tayo. And tumatakbo tayo ng 49, 48, mga ganyan, 44. Kayang-kaya yung mga ahon. Hindi ko naramdaman. Everyone, welcome to Farm Plate. At I see Med 1. Okay, kindly follow the instructor car. He'll guide you up to the driveway. Guys, we are now in Sorsogon. So all these BYD, all these DMI vehicles from BYD, full tank sila when we all left from Manila. So I'm sure, ang tanong ninyo, nagpakarga ba? Kumusta ba yung consumption? Lahat ng mga to hindi nag-refuel. Now, isa-isayin natin kung ilan ang remaining fuel range na, okay? So this was the C-Line 5 that we were driving. Tingnan natin. C-Line 5, remaining fuel range is 233 kilometers. Yung SOC niya, 26%. C-Line 6, tignan natin. Look at that, 394 kilometers remaining for the fuel. SOC niya, wow, 59%. BYD Tang DMI, tignan natin. Look at that. 188 kilometers ang remaining fuel range and SOC is 41%. Hindi yan nagpakarga, guys. Galing Maynila, ganyan yan. Here's a Seal 5 Premium. Tingnan natin. Seal 5 Premium, 273 kilometers remaining fuel range. SOC is 24%. This is the white E-Max. Look at that. Remaining fuel range is 213 kilometers. SOC is 28%. Wow, panalo. Guys, van yan Van. Ganyan katipid. Tingnan natin itong isa pang E-Max dito. Ito naman yung E-Max na color blue. The same, premium din. Right? Look.
Remaining fuel range is, fuel range, 146 kilometers. SOC, 69%. Here is another Seal 5. Tingnan natin. Tayo sa kabila. Ayan. 200. Malinaw ba? 244 kilometers. Ha? Ang remaining fuel range. And SOC is, makita, 69%. Ito naman, here's another Sea Lion 5. Tingnan natin. Look at that. 299 kilometers ang remaining fuel range. SOC is 48%. So, syempre guys, nagkakatalo na lang yan. Depende sa bigat ng paanong naging mga drivers nila, di ba? Here's another Tang DMI. Tingnan natin. Ayun, no? 251 kilometers ang remaining fuel range. 18% ang SOC. Grabe, ang titipid. There you go, guys. All the BYD, all DMI models. Natuwa ba kayo sa performance ng fuel consumption nila, ng fuel efficiency nila? What do you think? So, ano ba yung pinaka-memorable or nagustuhan mo sa trip natin na to? Yung humilik ako sa E-Max 9. 'Di ba? Alam mo naman, mababaw ako matulog at mahimbing lang naman ang tulog ko kapag nakahaga ko sa'yo at minamassage mo ako. Doon sa captain seat ng E-Max 9, parang ganun yung pakiramdam eh. Papalit mo na pala ako sa E-Max 9, ha? Oh, syempre hindi. Wala kang katulad. Pero seriously, isa pa, yung suspension ng Sea Lion 5. Medyo na-surprise ako ha. Maganda siyang gamitin dun sa rough road ng Andaya. Lumalaban yung suspension, pero at the same time, comfortable. So meron siyang tamang stiffness. Di ba? Medyo nagulat ako eh. So anyway, honestly guys, medyo nabitin kami sa experience with the E-Max 9 and the Sea Lion 5. That's why magkakaroon kami ng Pro test drive with the E-Max 9 and the Sea Lion 5 soon. Alright? Kaya abangan nyo po. So, anyway, thank you guys for watching and as always, please drive safe. Bye! Bye! Guys, we closed 2025 strong. We now have almost 38,000 teammates sa YouTube, more than 17,000 sa Facebook, at dumadami na rin tayo sa TikTok and Instagram. Thank you. Thank you so much for riding with us. Ngayong 2026, we will bring you more Pro test drives na inaabangan ninyo. Kaya kung hindi ka pa kasama, mag-subscribe at mag-follow na kayo to officially join the team. Marami pa tayong pupuntahan ngayong taon. Let's go, team!